So, part 3 na tayo ng ating solving for a set of shaft problems. So, let us go with another 5 problems, number 11 to 15. Okay. Bukbangin na natin to. So, 11, here goes the problem. A 15-foot shaft, so that is the length, running at 280 RPM. What power this shaft could safely deliver? So, 15 feet, ang laki naman nun. Okay? I bet this is the length of the shaft, not the diameter of the shaft. Okay? Sir, meron ba tayo diyang formula? I guess meron. Okay? I guess meron. So, you are given, okay, given length ng shaft. Okay? So, shafting without bending, ito yung formula. Okay? In HP ito yung diameter of the shaft. Ito yung RPM. Pero ang binigay kasi sa'yo, meron ka ba makikita 15 feet na diameter ng shaft? Wala, di ba? So, only that is the length of the shaft. Okay? If the problem does not say anything about bending, ang gagamitin mo na formula is this one in order for you to get the diameter. Okay? Sir, paano ito? Paano makuha yung diameter? O, dito yung diameter mo dito. O, diameter, raised to 2/3 yan. O, di equal to. O, di 3. Tapos, okay? At mali. 3 halves to 3 halves. So, babalik ka dyan. D will be equal to, okay? Okay, 2/3 to. O, di dito mo sa labas yung 2/3 para hindi ka mahirapan. May calculator naman eh. Ikaw na mag-algebra dyan. So, 5.2. Yung length mo is, titignan mo naman kung feet. Which is naka-feet naman, di ba? 15 feet. Okay? Tapos, yung diameter mo dapat in inches and HP. These are empirical formulas. Okay? Na kailangan mo talagang matatandaan. Okay? So, for the power, yung power natin is equal to D over 4.6 raised to the 4th power times N. Yung N hindi nagbabago yan, laging RPM yan. Okay? This is imperial units or US units. So, solve natin. Okay. So, this is shift, okay, 2/3. 2/3. Para makuha mo yung diameter ngayon. Okay? Punta tayo dito sa problem na to. Sabi dito, walang sinabi, no bending motion to. No bending. Okay? Pag no bending at number 11, D raised to 2/3 equal to, okay, L over 5.2. Without bending. Nga pala, without bending. Hindi ito pwede natin gamitin. Without bending motion. So, 8.95 yan. Okay? Pag with bending, 5.2. Okay? Isa problem without bending. Wala man sinabi. So, 8.95. Sir, andito yung formula. 8.95. Okay? So, kunin natin si diameter. Saka natin kukunin yung power. Power is equal to, sir, nasaan po yung formula niyan? Ayun, nasa taas. So, divide by 4.6 raised to 4 multiply to N. That is, again, empirical formula. So, diameter over 4.6 raised to the 4th power multiply to N. Ang lalabas dito ay HP. Okay? So, kunin mo natin sa diameter. So, the diameter is equal to 2/3. Radical na natin yan. Okay? Pwede naman sa calculator L over 8.95. Okay. So, this is diameter 2/3. Okay? Basta pwede sa calculator. So, 15 feet. Huwag nyo nalagay unit kasi ang lalabas dito ay inch lang naman. So, this is 8.95. Kunin muna natin yung diameter.
Okay. Dito sa 15, tapos 8.95. Okay. So may nakuha kang sagot, store mo yung value niya. Shift store natin kay A. Para buo yung value. You store the value at A. Okay. So we'll go with the power now. So what will be the power? The power is, okay, recall natin si alpha A. Yung value na ka-store kay A, use natin yan, divide by 4.6, and then we will raise it into fourth power. And then you multiply it with RPM. Ilang RPM ba yung binigay sa atin dito? If I'm not mistaken, 280. So that is 280. 280. So the power is 13.8591. Check na natin kung tama tayo. 13.8591. So the value for power is equal to, okay, A over 4.6 raised to the fourth power and then N. So the answer is 13.8591 HP. So very basic yung ating solving. If you know the formula, pero pag di mo alam yung formula, di masagot yan. Okay, if the problem says no bending at all, di no bending. If the problem says with bending, so use the otherwise. Okay, next one. Okay, ito na naman, another problem. Number 12, a shaft has a length of 8 feet. Calculate the diameter of the shaft. Okay, basic. Katulad lang ulit nung kanina. Empirical formula for number 12. So for number 12, dito ulit tayo. Diameter is equal to, ano ba yung 2.3? That is 2 over 3, 0.6667. Tama? So dito natin, 0.6667. Okay, radical natin yan. Okay? Tapos, length over, pag sinabi without bending, 8.95. So, equal to 0.6667. Okay? Yung length natin, tinuturuan ko kayo ng mali? Hindi. Tinuturuan ko kayo ng madaling gawin sa calculator. So, that is 8 feet. Divide by 8.95. So, get the answer. So, kunin mo ulit. Kaya nga ginawa ito sa calculator. 0.6667 kasi 2/3, di ba? Okay? Approximate value yun. So, 8 over 8.995. So, 0.8451. Check natin if tayo ay tama. Okay? 0.8451. Very good. 0.8451 inch. Basic yung mga problem. Yan lang yung mga lumalabas sa board exam. Pero pag hindi mo talaga alam yung formula, ay, wala. Ligwak pa. So, let us go with this problem number 13. A 120 mm diameter shaft is subject to a torque of 8 kN meter. So, multiply ko ng 1,000 squared kasi naka-kilo na yung Newton, naka-meter pa. Kailangan ko ay Newton, millimeter. And bending moment is 3 kN meter. Find the maximum bending stress developed. Ay, patay tayo dito. Kasi, meron ding formula ito. Combined to eh. Ibig sabihin, combined axial to eh. Axial load and bending load. May moment and torsion. So, meron bang formula dyan? Siyempre, papauli ba naman tayo? So, yan. For solid shaft, ibig sabihin, the maximum shear stress is maximum shear stress, combined torsion and bending kapag pinagsama. Siyempre, ang shaft mo, hindi lang naman yung pinipihit-pihit, hindi naman pinipiga-piga lang yan. Magkakaroon din ng bending yan kasi may load yung dulo ng shaft mo eh.
Okay? Habang siya nagtatransmit ng power, definitely magbe-bend yung shaft mo. Mas mahaba yung shaft, mas mataas yung bending. Okay? So, sir, ito yung formula. For the maximum stress, hinahanap natin dito, maximum bending stress develop. Ang gagawin mo lang, simply, add mo lang yung moment. Okay? Tsaka yung torque. So, that is solid shaft for number 13. Ano yung maximum? SS max. Combined to That is equal to 16 over pi d cube. Kaya lang, dalawa yan eh. Kukunin mo yung sum ng dalawa. So, the bending moment is squared plus the torsional moment is squared. Okay? So, what will be our answer? Lagay muna natin dito yung 120 mm diameter. Kailangan yung torque natin ay naka-Newton millimeter. Okay. So, what is SS max? Equal to 16 divided by pi. Ano yung diameter natin? 120 mm. And then, i-cube natin siya. Kunin natin yung square root ng dalawa. You have yung isa 3 kilonewton meter. So, 3. Okay. Squared plus ano yung isa? 3 squared tsaka 8 squared. May nakalimutan ka pa dyan. 8 squared. Nilabas lang natin yung unit. Pero, kailangan pa natin i-multiply ito ng 1,000 to the fourth. Bakit, sir? Kasi naka 1,000 squared na sa labas, naka 1,000 squared pa sa loob. I-square mo lang yun. So, what will be the value? Tapos, dito na, parang hindi ka nalilito, Newton, millimeter. So, ang lalabas dito ay Newton per millimeter squared or MPa. So, 16 divided by 120 shift pi. Okay? Naka-cube to. Raised to the third power. O yung pi hindi dyan. Times shift pi. Okay. And then, kunin mo yung square root sa loob. Okay? Yung 8 kilonewton, malaki yun eh. So, nilabas ko lang yung 1,000 squared. So, 8 squared plus 3 squared. Tignan nyo yung paraan ko ng pag-solving. Times 1,000, okay, raised to the fourth power. So, the answer is 25.1818. Check nga natin. 34 MPa. Bakit kaya naging ganun? Tingin nyo bakit? Tama naman yung ginawa natin. Okay? Sinunod lang natin yung ating notes. Ito lang naman yun. Yung 8 kilonewton and 3 kilonewton. May mali ba akong pinindot? 25. Yan lang naman yun. For maximum normal stress. Tama naman. Ang hinahanap dito, ano ba hinahanap? Maximum shear stress, di ba? Check natin, maximum bending stress. Yun ang hinahanap niya for that number. Hanapin natin. Pwede ka naman i-try dito. I-try natin to, yung may M plus M. Okay? So, dito ako sa labas. So, ano ba yung moment niya na binigay for number 1? M muna. M is 3 kilonewton meter. Okay.
Sorry. So, 3 kilonewton meter. Calculate. So, 3 kilonewton meter. Bale, 3 times 1,000 squared. Kasi bakit naging ganun? Kailangan maging millimeter. So, 34 MPa. Okay? Ang ginawa natin, tama yung sagot natin number 13. Ang hinahanap niya, maximum bending stress. So, ibig sabihin, the maximum bending stress is the maximum normal stress. Yun yung hinahanap. Hindi maximum shearing stress. Sir, ano naging formula natin? Mali pala yung ginawa natin. Okay? So, you try always the other way around. Kung wala kang makuha, meron pa ibang formula dyan. Okay? So, you try this one. Okay. So, plus M. Yung moment. This is the max normal stress. Okay. So, you will now have so 3 times 1,000 squared plus square root ng 3 squared plus 8 squared multiply to 1,000 to the fourth. Kaya nahaba yung iyong equation. So, this is mm squared. Mm squared. Mm lang. This is mm only. Okay. So, this is mm. Tapos, labas ko na lang yung unit Newton, millimeter. So, cancel yung millimeter. Tapos, magiging Newton per millimeter squared. So, the answer is 34.024. 34.024 Newton per squared. So, nakuha. Ganito, solve. Ganyan yung sundin nyo na solving sa calculator. For number 13. Okay, pakipindot na lang. So, next problem, number 14. Okay, focus here. A machine shaft is supported by bearings 1.5 meters apart to transmit 200 kilowatts at 280 RPM. While subjected to a bending load of 600 kg at the center. If the shearing stress is 45 MPa, determine the shaft diameter. So, meron tayong binigay na 45 MPa shearing stress. So, what will be the natin? Meron ka bang shaft? Ayun, shaft diameter ang kinukuha. So, meron akong okay. Likutin na naman natin ang ating isipan for number 14. Meron tayong power, di ba? That is torque N over factor. Tingnan natin, if we have the torque there, binigay ba yung torque? Wala. So, meron tayong power, checkan natin. Meron tayo nito. Itong wala tayo. Okay, ang pinakukuha sa atin is diameter. Meron tayong shearing stress. Okay, the shearing stress is 16T over pi d cube. Ang wala tayo, d cube, yun yung pinapahanap Wala tayo nito, meron tayo nito. Pero yung torque natin kasi, pwede nating i-adjust and makuha sa formula ng power. Focus here, so power, multiply to factor. Ito yung mga sinasabi ko na problem na pinaghahalo-halo siya. So, pwede ko siyang isiksik dito para makuha ko yung diameter. So, our diameter cube is equal to 16 times
power factor divide by n divide by pi SS. So, makuha ko na yung D. Our D will be equal to cube root ng lahat ng yan. So, lahat na nasa taas, pag sama-samahin ko sa taas, yung nasa baba, di nasa baba. So, 16 times the power. What will be the power for this number? 14. Power is 200 tapos 280 RPM. So, 200 kilowatt. Tapos yung factor natin, 9549123 Newton millimeter RPM per kilowatt. Okay. So, ang N natin ay 280 RPM multiply to pi multiply to the shearing stress of 40. Tama ba? 45 MPa. So, 45 Newton per millimeter. Pinahaba niya lang yung problem. Okay? So, cancel all same units. Kilowatt, RPM, si Newton. So, naka-cube root ito. Okay? So, solving, cube root tayo. So, shift, okay, cube root of everything 16 times 200 times 9549123 divide by 280 shift pi, okay, times 45. So, the answer is 91.73. Check natin kung tama yung sagot natin. Yun, 93.73. 91.73. Ayun na yan, baka nabaliktad lang. 93.27. May mali ba ako na input dito? 16, 200, 9549, tapos 280, 45. Ano ba yung mali ko dito? Baka may mali lang akong pinindot. Naka-cube root naman siya. 280 ba? 280 RPM. Ano mali ko dito? Tama naman, 9549. 280 pi divide by 45. 91. Anong sagot nyo? I think this is I think 210 ata to kung hindi ako nagkakamali. Hindi, 210 yung power. Try niyo, 210 yung power. Diba? Tama? May correction tayo dito sa book na to. 93.23. So, I think this is 210. 210 yung power niyan. Para makuha natin yung tamang sagot. Pero, yung tamang sagot natin dito is 291. 91.73. Okay? Supposedly, 210 yan. Baka nag-typo lang. Okay? So, next one. So, a motor is used to drive a centrifugal pump. Okay? Having a discharge. Okay? Nag-fluid machinery na ba kayo? Okay? So, at a head of 12 meters. Okay? The pump efficiency is 70% and running at 580 RPM. Find the torsional stress of the shaft if the shaft diameter is 40 MPa. Okay, ganito yan ha. Punta tayo dito sa drawing natin, number 15. Okay? Ito yung motor mo. Okay? Yung motor mo, syempre, may efficiency yan. Ibig sabihin, merong shaft losses. So, your motor is the main producer of the power. Ita-transmit natin sa
siya. Okay? Bago pumunta ng bomba. So, this is a pump. Okay? Bomba yan. Okay. Ita-transmit na power ng pump power. Ito yung motor power. Okay? May efficiency ka dito. Shaft efficiency yung tawag dyan. So, how efficient is your shaft? Ibig sabihin, mas maliit yung power na i-result sa kanya. So, ibig sabihin, the efficiency is equal to yung pump power divide by motor power. Ano ba yung formula for pump power? Di ba ang formula for your pump power is gamma, Q, and head total? Okay? Head total. Tapos, dito yung motor power mo is yung power, di ba? Power yan. Or, simply, yung torque N over factor. Anong hinahanap natin dito? Hinahanap natin dito ay yung stress of the shaft. Okay? Imay-himayin muna natin. Saan natin makukuha yung stress ng shaft? The stress of the shaft is 16T over pi d cube. Wala akong torque. Saan ko makuha yung torque? Eto. Tama? So, i-reform ko siya in terms of the torque. Okay? Diba? So, torque muna ako. I-reform ko lahat ng nandyan sa taas. Okay? So, dito ako. Kailangan ko yung torque? Okay. So, the torque will be equal to, algebra muna tayo. Okay lang. So, gamma, Q, head total. Multiply mo ng factor. Bakit nasa taas yung factor? Kasi nasa baba siya eh. Inakyat ko na para wala ng denominator yung nasa denominator ko. The reciprocal. I got the reciprocal. And then, syempre, kunin ko na yung efficiency. Efficiency ng pump times N. Okay? So, ipasok ko siya ngayon dito sa stress. Para isang pindutan na lang. So, the stress is 16 multiply to gamma Q head total times the factor over efficiency. Okay? EFF times N. Divide by pi d cube. O, yan na yung working formula ko. So, pwede ko na ipasok yung value sa calculator. So, SS. But be careful to always check for your units. So, 16. What is our gamma pag tubig? Anong gamma natin pag tubig? Wow! Specific weight? 9. 810 Newton per meter kilogram per cubic meter yan. Newton per cubic meter. Millimeter tuloy. Okay? Newton per meter cube. Okay? 9.81 kilonewton per cubic meter yan. Okay? So, your Q, ano yung Q mo? Dapat yan ay cubic meter. Cubic meter per second. Okay? So, liter per minute, 3,200 liters per minute. 3,200 liters per minute. Times ko na to ng 1 cubic meter is 1,000 liters. Times yung minute mo, 1 minute, 60 seconds. Times the head total. What is your head total? 12 meters. 12 meters. Okay. May head total na tayo. The factor ay 9,549,123 Newton, millimeter,
RPM. Okay, per kilowatt. Divide by the efficiency. What is the efficiency? 70. 70. Okay, 0.7. Our N is 580 RPM times pi. At ang lalabas dito ay Newton per millimeter square. Okay. My diameter is 40 mm. Cube. Okay? Kailangan yung 12 natin, multiply natin to. Kailangan makancel yung meters 12. Okay? So you have 1 meter every 1,000 mm. Cancel all same units muna tayo. So, naka-Newton dito, okay? Newton, RPM, okay? Kilonewton per cubic meter. Yung kilowatt kasi, okay? So, 9.810 kilonewton per cubic meter. Pakita natin, ha? So, dito, kilonewton, okay, yung liter, si meter cube, minute. Yung bilugan natin, kilonewton meter, okay? Kahit di na tayo mag 1,000 pala dito. Okay? So, kilonewton meter is kilojoule. Kilojoule per second is in kilowatt. Kilowatt na buo yan. Okay, cancel na natin to. Okay, kilowatt na yan. Kilojoule. Diba? Kilojoule per second. Okay, ano yan? Kilonewton meter per second. Tama? So, kilowatt na yung taas na yan. Hinihimay-himay na natin. So, cancel na si kilowatt kasi may kilowatt dito. Si RPM. Yung isang mm. So, Newton, millimeter squared. So, that is in MPa na. So, pasok natin lahat ng value sa calculator. Basic na naman. So, 16 times 9.81 kilonewton per cubic meter times 3,200. Lahat na nasa taas, yung nilagay mo muna. Times 12 times 9,549. 1, 2, 3. Divide ko na. Lahat na nasa baba. So, 1,000 times 60. Okay? Times 0.7 times 580 pi times 40 raised to the third power. So, the answer is ilan? 11.75. Let us see if we got the correct answer. Tingnan natin kung top-notcher talaga tayo. 11.75 MPa. Okay, so you may experience problems like that on your quiz. So, 11.75. Basic. 11.75 MPa. Newton per millimeter squared. Wala pa conversion yan. Paano kung may conversion?